So first time natin na magko-compare ng dalawang phone gimbal dito sa channel. Ito yung Insta360 Flow 2 at ito naman yung DJI Osmo Mobile 7P. Parehong budget friendly itong phone gimbal sa to, pero titingnan natin kung alin ba yung mas sulit sa kanilang dalawa or kung ano yung mas dapat mong piliin depende sa needs mo. So, doon muna tayo sa presyo. So, itong DJI Osmo Mobile 7P ay mabibili natin ngayon for 6,669 pesos para sa standard edition. Yung Insta360 Flow 2 naman ay 5,490 pesos para sa standard edition. Pag sinabi natin standard edition, ibig sabihin lang nun, wala nang ibang add-on or accessories na kasama kapag bumili kayo. As in, ito lang. Itong nakikita ninyo ngayon na meron tayong, syempre, gimbal. Tapos, ito yung phone holder. So, meron din tayong pouch. Yan. Same dito sa Insta360 Flow 2. Ganun din. Meron tayong phone mount. Tapos, meron tayo syempre gimbal. Tapos, yung USB-C charging cable. Tapos, yung pouch. Same na same sila halos ng laman ng box. Okay? So, yun yung standard edition. Pero if ever na gusto ninyo ng mga add-on, kagaya ng ilaw, ganyan, or ng ibang accessories like mic, Bluetooth mic, o kaya yung additional na grip, mga ganun, pwede naman yung piliin. Nandyan yung link sa description box sa baba. Pero sa ngayon, parehong standard edition yung ating pag-uusapan para makita natin kung anong pwede nating makuhang value dito sa dalawang to, dun pa lang sa pinaka-basic na configuration. Okay? Una natin pag-usapan ay yung tracking. So, una natin pag-usapan ay itong Insta360 Flow 2. So, pagdating sa tracking, kailangan lang nating pindutin yung nandito sa likod. Isang pindot at makakapag-select na siya ng subject na nasa harap natin at yun na, makakapag-track na siya, susundan niya na kahit yan ay object, animal, at syempre, kahit tao. Meron din tayong gesture or palm detection. So kapag ni-gesture tayo kagaya niyan, agad-agad matatrack na tayo nitong Flow 2. Napakasimple lang at kahit saan tayo pumunta, pwedeng-pwede. Perfect for vlogging or kung nagbabakasyon tayo. Meron din naman tayong manual select. Idadrag lang natin or magdodraw lang tayo ng square dun sa ating phone gamit yung Insta360 app at yun na mismo yung itatrack niya. Pero ang kakaiba dito sa Insta360 Flow 2, meron siyang tinatawag na smart framing. So makikita nyo na kapag meron na siyang tinatrack, halimbawa ay object o kaya aso or pusa, meron lalabas sa mga square na pwede nating iselect para yun mismo yung magiging pwesto ng ating subject kahit saan pa natin dalhin or ipwesto yung gimbal. Kahit gumalaw-galaw yung subject natin, doon lang siya sa mismo framing na napili natin. At kahit pa naka-selfie mode tayo, gagana pa rin yung smart framing. Malaking tulong yan kung meron tayong pinapakitang magandang view sa likod natin. Halimbawa, medyo mataas na building, o kaya naman nasa gilid natin, o kaya nasa baba natin. At kahit anong gawin nating pwesto, mame-maintain niya yung framing na yon. Hindi na natin kailangan baguhin or galawin yung joystick ng gimbal para lang ipwesto ulit yung framing natin. So, perfect na perfect yon kapag may pinapakita tayo sa background natin. Ganun na ganun din naman halos dito sa DJI Osmo Mobile 7P. So, kapag tayo ay pumindot dito sa likod, agad-agad makakapag-track na siya nung subject na nasa harapan natin. O kaya naman, pwede rin tayong mag-gesture at agad-agad susundan tayo nitong Osmo Mobile 7P. Ang kagandahan lang or kakaiba dito sa Osmo Mobile 7P ay meron siyang LED indicator dito sa likod kapag nag-start na yung recording. So alam natin, kahit hindi natin nakikita yung display ng ating phone na nag-i-start na siya sa recording. Hindi kagaya dito sa Insta360 Flow 2, wala tayong LED indicator para malaman na nag-i-start na siya ng recording. Meron lang sound, parehas naman silang may sound. Pero para sa akin, mas maganda yung LED indicator dito sa 7P. At kagaya sa Flow 2, meron din tayong manual select by dragging. Mag-draw lang tayo ng square at yun na, susundan niya na rin or itatrack niya na rin yung subject na yun. Ang wala lang dito sa Osmo Mobile 7P ay yung smart framing na nakita nyo kanina sa Insta360 Flow 2. So kung sakali na gusto nyong i-maintain yung framing ninyo dahil meron kayong pinapakita sa likod or meron kayong kinukunang cinematic shot, manually nyo po gagawin dito sa 7P. Ngayon, pag-usapan natin yung controls ng dalawang phone gimbal na to. So, unahin natin ulit itong Insta360 Flow 2. So, para i-turn on, napakasimple lang. Kagaya sa mga nagdaang Flow gimbal ng Insta360, kailangan lang nating i-unfold outward itong Flow 2. So, ganyan lang. Yan. At naka-on na siya. Okay? Kapag i-off naman natin,
Napakasimple lang. I-fold naman natin siya outward, pabalik lang. Pero, kailangan ninyong iswak na ipasok dun sa may bandang butas yung parang nakaumbok dito na pangil sa taas. So, ganyan lang natin. Dapat shoot at nakalock na siya. Hindi na siya gagalaw-galaw. Pwede natin ipasok sa bag natin. Pagdating dito sa Osmo Mobile 7P, almost same naman sila. Pero, outward, para ma-turn on. Pero kapag i-off natin, ang kailangan natin gawin ay pa-inward naman siya. So, imbis na pa ganun, pa ganyan. At meron ding ngipin na kailangan ipasok doon sa may butas para mag-lock at hindi gumalaw-galaw kung sakaling ilalagay natin sa bagahe natin. At same din, yung pag-mount sa ating phone, meron tayong magnetic na connector na kailangang ilagay muna sa ating phone. At yun, sobrang sturdy guys. Kahit yung Insta360 Flow 2, galaw-galawin natin, kahit maging aggressive pa tayo sa pagpan, walang problema. Hindi po mahuhulog yung phone natin. Guaranteed. Talagang nasubukan ko na. And same na same dito sa DJI Osmo Mobile 7P. Sobrang tibay din po ng magnet. Kahit maging aggressive din tayo sa pagpan or sa paggalaw sa ating gimbal, hindi po malalaglag yung phone natin. So, halimbawa lang, meron tayong kinukunan sa loob ng sasakyan o sa isang masyadong malubak na kalsada, tumatakbo tayo, rest assured na kahit alin po sa dalawang to, hindi malalaglag yung phone natin. Ganun katibay yung magnet dito sa mount niya. Ang isa lang siguro sa na-appreciate ko dito sa DJI Osmo Mobile 7P ay mas makapal yung kanyang foam compared dito sa Insta360. Lapit ko para makita nyo. Ayan, makikita nyo? Mas makapal yung foam doon sa mga gilid. At dito rin sa may ibaba, ganun din. Ayan. So, para sa akin, mas may peace of mind ako dito sa paglagay sa phone kasi alam ko na 100% hindi magagasgas. Pero dito sa Insta360, hindi pa naman nagasgas yung phone ko, pero mas malaki yung chance na magasgas compare dito. Parehas nang may built-in tripod itong dalawang phone gimbal na to. Unahin natin itong DJI Osmo Mobile 7P. Kailangan lang nating i-drag pababa. Yan. At lilitaw na yung ating tripod. Tapos pwede na nating ibuka ng ganyan. So, na-appreciate ko yun kasi kahit isa lang yung hataki natin pababa, sama-sama na mabubukas or mahahatak yung lahat ng tripod. Hindi kagaya dito sa Insta360, pag hinatak mo, yung isa lang talaga. So, mas magte-take ng time kapag ilalabas mo yung tripod dito sa Insta360 Flow 2. Although, kung titingnan ninyo, pakita ko sa inyo, mas mahaba yung tripod ng Insta360 ayan, compare dito sa DJI. Ayan. Pero kahit ano man sa kanila, makikita nyo na talagang napaka-sturdy kahit galaw-galawin natin, hindi naman matutumba or malalaglag yung ating dalawang phone gimbal. Sturdy po sila pareho. Ngayon, pagdating sa interface or yung mismong control dito sa harap, medyo malaki-laki difference sila. Kasi dito sa DJI Osmo Mobile 7P, meron tayong display. So, pakita ko sa inyo na meron siyang display. Ayan. Ayan. So, makikita ninyo kung connected na ba siya sa ating phone, kung anong follow mode yung nakaselect, ganyan. So, pati yung battery indicator, makikita rin natin dito. So, ang laking tulong nung display na yan. Whereas, dito sa Insta360 Flow 2, wala pong ganun. Pero, ito, babagsak to sa ating personal preference. Yung joystick dito, sa ating DJI Osmo Mobile 7P, mas traditional. Ganun siguro yung tamang description sa kanya. Tapos, yung scroll wheel dito or yung rotating crown dito sa gilid, pang zoom or pag focus, autofocus ng ating subject. Depende na sa inyo. Pero sa akin kasi, kapag ito yung ginagamit ko, parang meron pang kailang stretching na gawin para maabot ko yung nandito sa may gilid. Well, kapag nasanay ka, hindi mo na siguro mapapansin. Pero sa akin lang naman, mula dito, sa gitna, kailangan kong i-stretch dito sa gilid para lang ma-zoom yung phone ko. Whereas, dito sa Insta360, nasa iisang lugar na lahat. Andito na yung ating wheel, zoom wheel, tapos yung ating napaka low profile na joystick, ayan, andito na rin sa harap. Diba? So, para sa akin,
mas convenient siya kasi hindi mo na kailangan ng stretching pa dun sa gilid. Dito na lang sa gilid, ganyan ka na lang. So, yung grip mo, mame-maintain mo at siguradong hindi mahalaglag yung hawak-hawak mong gimbal. So, yun lang naman, personal preference yun. Pero para sa akin, mas practical pa rin yung controls dito sa Flow 2. Yun nga lang, may lamang tayo ng kaunti dito sa 7P dahil sa kanyang display or sa kanyang indicators. Pagdating naman sa shortcuts, almost same sila, mas madami lang dito sa Insta360. Single press natin yung rotate button para sa selfie o kaya sa rear camera. Double press naman natin yung rotate button para sa landscape or portrait mode. Pag nilong press naman natin yung rotate button, ipi-play niya agad-agad yung last video na nakuna natin. Yung C button naman, single press, gagawa siya ng 360 pan rotation video. Double press naman ng C button, 360 degrees na panoramic photo. Long press naman ng C button, gagawa siya ng barrel roll na video. Yung M button naman kapag single press, magbabago or masaselect yung follow mode nung gusto natin. Pag nilong press natin ng M button, magsislip siya or mag-wake. Kapag single press naman ng trigger button sa likod, kagaya nung sinabi ko, magta-track siya or ika-cancel niya yung tracking. Double press para ma-realign yung gimbal. Triple press para ma-rotate natin yung ating phone 180 degrees. Sa DJI naman, single press yung rotate button, ganun din, selfie or rear camera. Double press yung rotate button, ganun din, landscape or portrait mode. Long press naman yung rotate para mapunta sa gallery. Single press naman yung M button para sa pag-select ng follow mode. Kapag nilong press naman yung M button, ganun din, sleep or wake mode. Tapos yung single press naman rotating dial doon sa gilid, pwede nating ma-select kung zoom or focus mode. Single press naman ng trigger button, ganun din, track or cancel tracking. Double press ng trigger button, ganun din, realign ng gimbal. At triple press ng trigger button, ganun din, magro-rotate yung phone ng 180 degrees. At isa pa sa malaking difference na makikita natin sa dalawang to doon sa app ay itong Flow 2 lang. Insta360 lang ang merong support doon sa kanyang app ng Apple ProRes Lag. Okay, napakalaking bagay po nun sa akin dahil pwede tayong mag-shoot ng high-res video talaga as in pang cinematic or pang pang color grade na video recording. Pero dito, hindi. Hanggang 4K 60 lang or kung anong sagad sa phone na gagamitin natin. Pero hindi siya makakapag-record ng Apple ProRes kung iPhone yung gagamitin natin. So para sa akin, pagdating sa app, mas okay po yun dito sa Flow 2. At kapag tinignan naman natin ng website, pagdating sa battery life, parehas 10 hours yung itatagal ng dalawang phone gimbal na to in one charge. Mas mabilis lang i-charge yung Insta360 kasi 2 hours fully charged na siya. Yung DJI, 2.5 hours naman to fully charge. Okay, so yun na lahat guys, yung mga gusto kong i-share tungkol sa dalawang phone gimbal na to at kung sakaling gusto nyo pang makakita ng ganitong klase ng mga comparison dito sa channel natin or kung interesado kayo sa mga phone gimbal, i-comment nyo lang at i-like yung video na to para malaman ko. Okay? So again, alin man sa dalawang to, nandyan yung link sa description box baba at konting konting opinion ko lang, mas gusto ko etong Flow 2 compare dito. Pero don't get me wrong, parehas silang maganda, parehas silang reliable. May mga lamang lang talaga itong Flow 2 kumpara dito. And considering na less than 6,000 pesos itong Flow 2, para sa akin masulit talaga siya. Pero if ever talaga, kung itong DJI yung gusto mong piliin, hindi ko sasabihin na mali yung decision mo. Opinion ko lang na mas maganda itong Flow 2. Pero ikaw, alin ang mas pipiliin mo sa dalawa? Comment mo lang din dyan sa baba. Yung mga guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.